Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat dahil hindi ko naman po talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung hindi makarelate sa'yo, hindi mag-resonate sa'yo, okay lang. May mga next readings pa naman tayo. Okay? And, for personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook. Meron din tayong personal reading ngayon na available sa TikTok shop. Kung gusto mong magpa-personal reading sa akin, tarot, astrological reading, pwede yan. Mamimili ka kung alin doon. Okay? Palm reading, pwede na rin. Basta mamili ka na lang kung ano yung gusto mong ipa-reading. And limited lang siya, guys. Naka-promo siya ngayon for only $699. May kasama siyang crystal bracelet. So, you do have here the Emperor. This is your main energy. King of Swords. And the Chariot. Bottom of the deck is the Ace of Swords. The Sun. Okay. I'm feeling a lot of stressful energy sa'yo ngayon, Libra. With the Chariot, and Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Cancer. Ayan. Yun yung mga energies na na-pick out dito. And nakikita natin na maaring sobrang marami kang iniisip, stress ka, might be sa mga bagong, yung iba pwedeng sa mga sinisimulan, or kung wala ka naman sinisimulan, basta marami ka lang isipin with the Ace of Swords. Nananatili ka lang happy or masaya, nasa positive ka pa rin naman, but, hindi mo pa rin maiwasan na isipin itong mga kinai-stressan mo na to. At yung iba sa inyo, para hindi ka ma-stress, ang ginagawa mo na lang, umiwas, lumayo, or with the Chariot, maybe travel. Pero yung iba pwedeng hindi mo na lang masyadong iniintindi or iniisip itong mga bagay na nagpapa-stress sa'yo. Okay? So, sino ba tong person na kakakonect mo pagdating sa love? I can see a father figure. So, hindi para sa lahat yung partner, pero some of you pwedeng may kinai-stressan ka na pwedeng he or she is a father figure. Sino ba tong person na kakakonect mo? Four of Cups is here. Eight of Swords and Seven of Cups. Bottom of the deck is the Seven of Swords. I'm feeling like this person is currently stuck sa isang situation. Lalo na with the Eight of Swords, pwedeng hindi siya makagawa ng basta-basta or makakilos ng basta-basta kasi, pwedeng trap siya or stuck siya sa sitwasyon. With the Seven of Cups, this person is daydreaming. No? Pwedeng lagi kang iniisip or dine-daydream na tong taong to. Pag sinabi natin daydream, pwede kasing, alam mo yon, yung parang nakaupo lang siya or may ginagawa siya pero iba yung nasa isip niya, pwedeng nagke-create na siya ng mga memories. Yan. Sa inyong dalawa. With the Four of Cups, I feel like nami-miss ka nitong taong to eh. Pero parang wala lang talaga siyang magawa sa sitwasyon niya ngayon.
Pero pwedeng maramdaman mo na parang umiiwas siya. Ano yung mga emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa. Wait lang guys. You do have here the Two of Swords, the Ten of Cups, and the Page of Pentacles. Knight of Swords, Nine of Pentacles. Kuha pa ako isa. Nine of Swords, okay. I feel like you do have here the Ten of Cups, so pwedeng may nakikita akong family, so some of you importante or maybe kasi kilala siya ng family mo, pwedeng ganon. And some of you pwedeng mahal mo, dalawa yan eh. Pwedeng mahal mo tong taong to or mahal siya ng pamilya mo, gusto siya ng pamilya mo, you know what I mean? And with the Two of Swords, pwedeng ngayon, kahit may spiritual connection kang nararamdaman dito sa person na to, pwedeng mas nagfo-focus ka na lang sa mga decision mo sa buhay, sa mga material na bagay with the Page of Pentacles. Yung person na ito is kasalukuyan na hihirapan siya, nasasaktan siya. With the Nine of Pentacles, I feel like gusto niyang makabalita sa'yo or sa family mo. Like, you could be dealing with you could be dealing with a person who is a traveler. Pwedeng may kinalaman sa career. So may pagta-travel na ginagawa itong taong to dahil sa career. Anyway, nakikitaan natin siya ng curiosity pagdating sa family mo, maybe even sa emotions mo, no? Nako-curious siya doon. Pero nasasaktan siya ngayon eh. I want to clarify why. Bakit siya nasasaktan? The Two of Cups and the Hierophant. Kung ang connect mong person is may relationship na involved, may karelasyon siya, medyo may mga natututunan siyang lesson ngayon. Parang feeling niya wala siya sa tamang relasyon na dapat para sa kanya. Like parang feeling niya hindi yata ito dapat yung relationship na meron ako. Parang hindi siya masaya sa relasyon na yun. Parang feeling niya nagkamali siya ng desisyon, nasa maling tao siya. Parang ganon. Parang hindi yun yung destiny dapat niya. Parang, I don't feel like there's a soulmate connection sa amin itong taong kakonect ko. Parang ganon. Parang walang ano eh. And with the Hierophant, I see this as like Chiron. Si Chiron kasi is like a healer, wounded healer. Parang may mga lessons. Especially the Hierophant is, Taurus energy, that is a teacher. So, pwede may mga tinuturong lesson ngayon itong
koneksyon na ito sa kanya. And definitely, hindi siya masaya doon. Masyadong malayo yung loob ng person na ito doon sa kakonect niya. Wala akong nakikitang Strength card is also here. I will also take this as a message. This is Leo energy. Parang ang loyalty niya nasa iyo pa rin, parang gano'n. Hindi ko makuha yung situation ninyo, hindi ko makuha yung connection mo dito sa taong to, pero this could be an ex. Pero hindi ex na inilagay ka sa third party ha. Pwedeng ex na, nag-end man yung sa inyo, pero ikaw pa rin. Parang ganun. Yung emotions niya is parang nasa iyo pa rin. O sinundon yung pagka-miss niya sa'yo. So, might be may naging dahilan kung bakit nag-end yun sa inyo. Or kung hindi man nag-end, pwedeng yung iba hindi naman nagkaroon ng relationship, pwedeng friend, ganun. But, ikaw pa rin ang nasa laman ng puso't isipan ng taong to kahit may kakonek siyang iba. Kasi yung energy mo parang pwedeng hindi mo na rin siya masyadong pinapansin or wala ka nang masyadong pakialam sa kanya. Pero naalala mo pa, parang ganun. Some of you do love this person. Pero hindi lahat. So, what will happen in the future for the both of you? In your future for you, Libra. The Lovers is here. The Star. The Knight of Wands. The Magician. King of Wands. The Hanged Man. Clarify the Hanged Man. King of Cups. Bottom of the deck is the Wheel of Fortune. Actually, hindi ko in-expect tong future or outcome niya. Lalo na with this, the Lovers, I can see magandang relationship connection sa'yo. With the Star, this is something na talagang hiniling mo. And in the future, nakikita natin magre-resurface siya. May ilalagay siya sa realidad. With the Knight of Wands, I can see a traveler, a person. Like, same energy dito sa person na to. So, this could be it. This could be the person na tinutukoy natin. Pero someone is going to travel. Kung hindi man siya, maybe a person na nagta-travel a lot. The energy is a traveler. Okay? So, etong person na to pwedeng magta-travel papunta sa'yo. And this could be the person na pwedeng magpapasaya sa'yo. And I feel like, or both of you ay magkakaroon ng goals together, partnership, yan, magandang relationship sa inyong dalawa. Malaking pagbabago, lalo na with the Wheel of Fortune at the bottom of the deck. Kasama yung finances sa pagbabago na yan, Queen of Pentacles, career, finances, Ace of Cups, and the Sun. See? This is a new beginning for you. New love, new reality. Kasi kung ano yung realidad mo ngayon, medyo stress, pagod, hindi ganun kabaliktaran. Magiging masaya ka in the future with this new person. I'm saying this as a new person. The Magician, this is some kind of like entertainment. Some of you, this is an advice. If you are currently stressed right now, hindi mo alam ang gagawin mo, you need to entertain yourself. Kung ang kinai-stressan mo is career, negosyo, maybe you have to add some kind of entertainment doon sa negosyo na yon.
or career na yon for it to grow. King of Wands, lalo na with the King of Wands. The King of Wands is like a businessman, businesswoman. Advice yon na pwedeng kahit hindi ko i-advise, gagawin mo talaga kasi, matalino ka eh. King of Cups, yeah, this is someone who is mature enough. And ito yung taong magbibigay or magpapakita ng love or emotion sa'yo. And I feel like this person, matagal na siya naghihintay. It's just that marami ka kasing pinagfofokusan ng iba and might be hindi mo masyadong inintindi itong taong to or yung connection niya. Like you're always busy. I feel like this is a soulmate. Ayan, may angel number tayong nakita. Which is the angel number 111. Yeah. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.